Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ulit si Brad Ness. At sa araw na ito, ang ating naman pag-aaralan ay ang buksan ang iyong sarili sa hindi nalalaman. Maaabot ng lampas ang iyong sarili. Ang sitwasyon na to ay maaaring makaalog sa iyo, ngunit ikaw ay higit sa anumang sitwasyon. Ang isang nakapagpapagaling na relasyon ay napapanatili sa tamang balanse. Kapwa kayong dapat manatiling alerto at matulungin. Dapat mong panatiliin ang iyong mata sa espiritual na pangitain. Dapat kang maging handa na magkaroon ng bagong mga sagot araw-araw. Higit sa lahat, magbahagi ka ng isang daanan na tutungo pakbang sa labas ng hindi makatotohanan. Ang hindi nalalaman ay nasa labas ng balot. At upang makaharap ito, kailangan mong maging handa upang maligayang tanggapin ang pagdating nito. Huwag susuriin ito o tatanggihan kung ano ang nararamdaman mo. Ang kalsada sa kalayaan ay hindi sa pamamagitan ng magandang pakiramdam. Ito ay sa pamamagitan ng makatotohanang pakiramdam sa iyong sarili. Ang layunin ng pag-alis sa emosyonal na utang ay upang mahanap ang iyong lugar sa kasulukuyan. Maabot ng lampas ang iyong sarili. Maging totoo. Ang katotohanan ay may kapangyarihan upang itabi kung ano ang kasinungalingan. At ang paggawa nito ay maring magtakda sa atin ng kalayaan. Sa mahalagang sandali, ang katotohanan ay nagsasalita sa atin. Ito ay nagsasabi sa atin kung ano talaga ang mga bagay. Sa sandaling ito habang tayo ay nag-iisa, ang simbolyong ito ay dapat na pinararangalan kung nais mong makawala at maging malaya. Ang tahimik na saksi ay ang antas kung saan kilala mo ang iyong sarili nang walang pagmasid sa kung ano ang tingin at iniisip ng iba. Hayaang ang sentro ang iyong tirahan. Ang kabalintunaan, ang sentro, ay nasa lahat ng dako. Sa halip ng pag-iisip ng iyong sentro, bilang isang tinukoy na lugar, maging nasa gitna ng karanasan. Ang karanasan ay hindi isang lugar. Ito ay isang focus ng atensyon. Maaari kang mabuhay doon sa isang hindi gumagalaw na dako, paikot, na kung saan umiikot ang lahat ng mga bagay. Upang masarado sa sentro ay ang maligaw sa focus. Upang tumingin palayo mula sa karanasan ay harangin ito. Kapag nakita mo ang sarili mong nalilimliman ng anumang bagay, maaari kang bumalik. Isang ilang o kagubatan, mga simpleng hakbang na ito. Sasabihin mo sa sarili mo, ang sitwasyon na ito ay maaaring makaalog sa iyo. Ngunit ikaw ay higit sa anumang sitwasyon. Hinga ka na malalim at ipopokus ang iyong atensyon sa kahit anong nararamdaman ng iyong katawan. Humahakbang kang pabalik at tinitingnan mo ang iyong sarili kung paano ka nakikita ng ibang tao. Napagtanto mo ng iyong emosyon ay hindi maaasahang mga gabay kung ano ang permanente at tunay. Lumalakad kang palayo. Ang iyong tunay na sarili ay may katangian na iyong nararanasan araw-araw. Katalinuhan, pagkalisto, nakapokus, may kaalaman. Ang dahilan ng paghihirap ay hindi makatotohanan.
ang paghihirap ay sakit na hinahawakan natin. Nagmumula ito sa mahiwagang kalikasan sa ating kaisipan ukol sa mga paniniwala na ang kalungkutan ay mabuti o hindi ito maring takasan, o na ang tao ay karapat dapat lamang para rito. Kung wala mga ito ngayon, ang paghihirap ay hindi umiiral. Ang mga hakbang na umantong sa paghihirap hindi tinatanaw ang aktwal na mga katotohanan. Harapin ang pinagmuran ng mga paghihirap. Ang unang hakbang ay ang pagtingin kung ano ang aktwal na nangyayari. Paghango sa isang negatibong pandama. Ang katotohanan ay isang perception at ang paghihirap ng isang tao ay nakukuha sa pagkakabitag sa pamamagitan ng mga negatibong persepsyon ng kanyang sariling paglikha. Ang panloob na pagkalito at salungatan ay dahilan kung bakit ang isip ay nahirapang gamutin ang sarili nito sa kabila ng lahat ng kapangyarihan na hawak nito. Palakasin ang persepsyon sa pamamagitan ng matinding pag-isip sa paggamit ng mga sagradong aklat, ng mga orasyon at ng mga rituals. Ang katotohanan ay ang anumang kinikilala mo. Saan man kapag ang buhay ay masakit, na isarado natin ang ating sarili sa ilang mga uri ng maling pagkakakilanlan. Pribado nating sinasabi sa ating sarili, hindi na hamong mga kwento tungkol sa kung sino tayo. Ang lunas ay sikwatin ang kalso sa pagitan ng ako at ang malakas na lihim ng pagkakakilanlan. Naliligaw dahil sa sakit nang hindi naghahanap para sa isang paraang makalabas. Ang kirot ay may pansariling sangkap at ang paraang masuri natin ng sakit ay ganap sa bawat individual. Sa katotohanan, ang paghihirap ay nagpapatuloy lamang sa lawak na pinapayagan natin sa ating sarili upang manatiling nawawala sa ating sariling pagkakalika. Paghahambing ng ating sarili sa iba, ng ating ego, ng ating pagiging makasarili ay nagnanais na laging nauuna. Hanggat hinahambing mo ang iyong sarili sa iba, ang iyong paghihirap ay mananatili pa rin bilang isang paraan ng pag-angkop. Sinisemento ang paghihirap sa pamamagitan ng mga relasyon. Ang hapdi o sakit ay isang universal na karanasan. Sapagkat ito ay pumapasok sa bawat relasyon. Ang tinanggihan sakit ay isa lamang termino para sa paghihirap. Ang isang nakapagpapagaling na relasyon ay batay sa kamalayan, sa consciousness. Sa loob nito, ang parehong partner ay gumagawa para putulin ang lumang mga gawi na nagsusulong ng paghihirap. Ang isang nakapagpapagaling na relasyon ay napapanatili sa tamang balanse. Kapwa kayong dapat manatiling alerto at matulungin. Dapat mong panatilihin ang iyong mata sa espiritual na pangitain. Dapat kang maging handa na magkaroon ng bagong mga sagot araw-araw. Higit sa lahat, magbahagi ka ng isang daanan na tutungo pahakbang sa labas ng hindi makatotohanan. Ang pangwakas na layunin kung gusto mo talagang maging tunay ay maranasan ang pagkakalikha ng sarili mo. Ako ay tulad ng isang karanasan. Ang 5 mga estado ng kaisipan, pagkabalisa, takot, galit, pagsiselos, pagnanais, depresyon,
ang mga sugat at sanhi ng mga bawat anyo ng paghihirap. Hindi alam kung ano ang tunay, pagkakamkam at pagkapit sa hindi makatotohanan, pagiging takot sa mga hindi totoo at umuurong mula dito. Kinikilala ang haka-hakang sarili, takot sa kamatayan. Ang teleoya ay sinusubukan tayong kumbinsihin na mayroong buhay pagkatapos ng kamatayan. Ngunit dahil sa pahayag na kailangan ito kunin sa pananampalataya, ang reliyon ay tinama ito sa pagtalima na dapat natin pinanghawakan ang muling pagkabuhay sa ating mga isipan. Ang gera ng reliyon ay patuloy na pumuputok patungkol sa isyong ito. Ang isang tao ay takot sa kamatayan hindi para sa sarili ngunit para sa isang malalim na kadahilanan na kung saan ang pangangailangan ay ipagtanggol ang nilikang isip sa sarili. Ang sariling imahe ay konektado sa pagpapahalaga sa sarili at alam natin na mataas ang halaga na binabayaran ng tao kapag nawala ang pagpapahalaga sa sarili. Umatrasa tayo sa mga bagay na nagbabanta sa ating ego. Ang paghawak sa isang bagay ay paraan ng pagpapakita na ikaw ay takot na makuha ito sa iyo. May nag-alis sa iyo ng ilusyon na ikaw ay hindi maaaring galawin. Sa bandang uli, gayunpaman, ang hindi totoo ay ang sanhi ng lahat ng paghihirap. Sa realidad, walang nananatiling nasa labas ang sarili. Kapag sinimulan mong tanggapin itong isang pirasong karunungan, ang buong hangarin ng iyong buhay ay magbabago. Ang nag-iisang layunin na karapat dapat makamtan ay ang buong kalayaan na maging ikaw ang iyong tunay na sarili, nang walang ilusyon at maling paniniwala. Simple mag-aral at matuto. Ang kaguluhan ay komplikado. Ang kaayusan ay simple. Ilista ang mga pangunahing nakakagulo sa iyong buhay at magtrabaho upang mabawasan ang mga ito hanggang malaman mong hindi ka naguguluhan. Kung hindi mo talaga kaya na nasa negatibong kalagayan ng hindi kinukuha ang hapdi na hindi para sa iyo, lumayo ka. Ang paglayo sa iyong hangganan ay hindi makakagawa sa iyo upang maging isang masamang tao. Ang pinagmumulan ng negativity ay hindi kailangang paduhin o akupayin. Lumakad pa palayo at ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na positibo. Suriin ang mga karaniwang pinanggagalingan ng iyong paghihirap at umalis dito. Ikwento ang problema sa mga taong gusto kang tulungan. Dumistansya sa mga taong gusto kang saktan. Mas madali na wala kang pinaniniwalaan na ang ibig sabihin ay mas bukas ka sa buhay sa kung ano man ang dumating. Nagpapatuloy gamit ang iyong panloob na katalinuhan sa halip na gamitin ang naipong mga desisyon. Tapusin ang pagkapit sa mga iyong pinaniniwalaan sa pagsasanay na maging simple sa araw-araw ng iyong estado. Ginagawa mo ang iyong makakaya, ang pinakamagandang gawain na kaya din ng iba para ihinto ang pagdudusa sa pamamagitan ng pagputol ng mga ugat ng hindi makatotohanan. Ang kalayaan ang nagpapaamo ng kaisipan. Mahalin ang iyong kaisipan. Ang magaan na pag-iisip ay hindi naglalayong paamuin ang mababangis para matutunan ang kanyang sariling daan. Tanggapin lamang sila at saka higitan ang mas mataas na kamalayan na lagpas sa kasalawahan ng ating pag-isip. Sa sarili mong pagsisikap, kailangan mong mahanap ang aktwal na karanasan ng kapayapaan at katahimikan. Ang sikreto sa paggawa nito
ay ang pagpapalaya ng kaisipan sa pamamagitan ng panalangin ng gamit ang mga sagradong orasyon. Kapag malaya na ito, ang kaisipan ay panatag. Isinusuko nito ang kanyang walang hanggang pag-alaala at nagiging lagusan ng kapayapaan. Ang kaisipan ay mailap dahil sinusubukan natin itong ikulong at kontrolin. Sa mas malalim na antas, nakatago ang kumpletong kaayusan. Dito ang mga pananaw at simbolo ay dumadaloy ng magkakatugma kung ano ang tama at pinakamaganda para sa isang tao. Ang kaguluhan ng kaisipan bilang sintomas. Ang pagkontrol ay isang maskara na walang kapanatagan. Ang kagustuhang maging perpekto. Ang pagkontrol ay natatapos kapag inamin mo na ang iyong tinatak ay hindi ang tamang daan. Sa sandaling hindi mo na ito kokontrolin, ang mga tao sa paligid mo ay magsisimulang makahinga ng maayos. Magiging relax at sila ay makakaramdam ng kagaanan pagkasama ka. Mararamdaman nila ang kalayaan nang hindi tinitingnan kung ikaw ay sasang-ayon. Ang pagkakaila ay nakaduktong sa kahinaan. Malalagpasan mo ang iyong nakaraang pagkakaila sa pamamagitan ng pagharap sa masakit na katotohanan. Ang totoo, ang pagpapahayag ng nararamdaman mo ay ang unang hakbang. Sa isang tao na nasa matinding pagkakaila, lahat ng pakiramdam na naiisip ay hindi parating ligtas ay mga bagay na dapat mong harapin. Ang pagkakaila ay nagsisimulang mawala kapag naramdaman mong ikaw ay nakapokus, alerto, katandang sumali sa kabila ng iyong takot. Bawat isa sa mga ugaling ito ay sinusubok na patunayan ang mga imposibilidad, mga impossible. Ang pagmamanipula ay sinusubukang patunayan na kahit sino ay pwede mong pasunurin sa ginugusto mo. Ang manipulation, sinusubukan naman patunayan ng kontrol na walang hindi tatanggap sa iyo maliban kung sasabihin mo. Ang pagkakaila ay sinusubukang magpatotoo na mawawala ang masamang bagay kung hindi mo ito titignan. Ang totoo, may ibang tao hindi papayagan na gawin ang gusto mong mangyari. Naaalis sa iyo ng walang magandang dahilan at maaaring magdala ng panganib. Harapin mo man ito, hindi. Walang makakahula kung gaano katagal sino man sa atin ang matigas na susubok patunayan ang kabaliktaran. Subalit kapag inamin natin katotohanan, tiyak na ganap na matatapos ang kinagawian. Wala ni isa man sa atin na nakakaalam kung saan nanggagaling ang ating panloob na tinig. May bumubulong sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kung saan nating tinatanggap ang mga ito. Kailangang palayain mo ang iyong sarili sa mga desisyon. Ang tinig sa iyong kaisipan ay mawawala kapag tinigil mo ang paggawa ng pagpipilian. Nakalaya ang taong nakatagpo sa Diyos sa kanyang sarili sa mga pagpipilian. Pero ano kaya ang pakiramdam na ang Diyos ang gumagawa ng desisyon para sa iyo? Kailangan mong malalim na makaugnay sa Diyos para masagot ang tanong na ito. Ang walang pinipiling kamalayan ay isa pang pangalan para sa malayang kamalayan. Sa pamamagitan ng pagpapalaya ng tagagawa ng pagpili sa iyong kalooban, mababawi mo ang iyong karapatang manirahan ng walang hangganan. Kumikilo sa kalooban ng Diyos na may buong tiwala. Ang pagpili ay dapat na parang agos. Gumawa ng pinakamaganda para sa isang karanasan. Ang kahulugan
ay mahalaga. Kung ang sandaling ito ay tunay na mahalaga sa iyo, mararanasan mo ito ng lubos. Ang ating karanasan na humipo sa isang puso ay ginagawang makabuluhan ang karanasan ng mas personal. Para maranasan ng ganito sa kahit anong sandali, ang ibig sabihin ng lubos ay ang makisali ng lubusan. Tama o maling desisyon. Kung lagi mong iniisip kung tama ang ginagawa mong desisyon, ikaw ay nagpapalagay na ang universo ay magagantampala sa iyo ng isang bagay at parurusahan ka sa ibang bagay. Ito ay hindi tamang palagay dahil ang universe ay may kakayang umangkop at umaangkop ito sa kahit anong desisyon na iyong nagawa. Tama at mali ay ginawa lamang ng kaisipan. Para mahumaling sa tama at maling desisyon ay kaparehas ng pagtahak sa walang patutunguhan. Paubaya natin sa mataas na kapangyarihan ng ating kapalaran. Itigil ang pagtatanggol sa iyong sariling imahe. Upang talaga makaramdam ng kabutihan sa iyong sarili, itakwil ang sariling imahe. Agad-agad, makikita mo ang iyong sarili sa pagiging bukas, walang nakaharang at nakapagre-relax. Kung napansin mo, ikaw lang halos mag-isa kapag ikaw ay may problema. Kung palayain mo ang iyong sarili mula sa iyong sariling imahe, ikaw ay magiging malaya sa pagpili sa unang pagkakataon. Maititigil mo ang paghahari ng sarili mong imahe kapag naramdaman mo ang dapat mong maramdaman. Hindi ka na basta-basta nasasaktan sa mga bagay-bagay. Ititigil mo ang pagpapahalaga kung ano man ang itsura mo sa isang sitwasyon. Hindi mo na ibinubukod ang mga taong sa pakiramdam mo ay hindi mas mataas o mababa sa iyo. Ititigil mo na ang pag-aalala kung ano ang iniisip ng ibang tao sa iyo. Hindi ka na magkakaroon ng pagkaumaling sa pera, katayuan, at ari-arian. Hindi mo na mararamdamang pilitin, idepensa ang iyong sariling opinyon. Huwag gumawa ng kahit anong desisyon, lalo na kapag may pag-aalinlangan. Kapag ikaw ay nag-aalinlangan, sandaling patigilin ang universo. Wala itong pinapaborang partikular na direksyon. Merong maayos na aspeto sa paghinto at merong hindi. Ang magandang aspeto ay nabibigyan mo ng puwang ang iyong sarili para mabatid ang maraming bagay. At kapag mas maraming kamalayan, ang hinaharap ay magdadala sa iyo ng buong dahilan para kumilos sa iba't ibang paraan. Ang masamang aspeto ay ang walang pagkilos. Ito ay hindi produktibo. Kapag walang pagpipilian, hindi ka lalago at magbabago. Kapag ang pag-aalinlangan ay nagpapatuloy, kailangan mong kumawala sa kasalukuyang katayuan. Ang pag-aalinlangan ay mapanira sa isang kalidad na sinusubukan ng kamalayan na ibigay sa iyo. Ang pagkakaalam, ang pagkaalinlangan ay isang sintomas na nagpapaiwatig na ikaw ay hindi nakadikit sa nakakaalam na nasa iyong kaloob-looban. Ito ay karaniwang nangangahulugan na ikaw ay naghahanap sa labas na iyong sarili. Hanapin mo kung sino ka talaga. Kailangan nakatuon ka sa pagpapalawak ng iyong kamalayan. Kung itutuon mo sa iyong kalooban at susundin mo ang daan na nagdadala sa iyo sa iyong panloob na katalinuhan, ang nakakaalam ay nandyan at nag-aantay sa iyo. Ang pagtingin sa mga posibilidad, possibilities. Sa isang realidad, walang maling daan. Meron lang mga bagong nilikuan. Kung hindi mo nakuha kung anong iyong inaasahan o hinihiling, tanungin mo ang iyong sarili. Saan ako dapat tumingin?
Ito ay isa sa pinaka nakakapagpalayang pagkilos. Lahat ng pangyayari sa buhay ay sanhi, alin lamang sa dalawa. Ito ba ay makakabuti sa iyo o magdadala kung ano man ang kailangan mong makita para makagawa ng mas maganda para sa iyo? Ang ebolusyon ay ang pagkapanalo. Ang buhay ay pagtatama ng kusa sa ganitong paraan. Mga prinsipyo upang mapagtibay ang iyong mga ninanais para mapanatiling balanse ang lahat ng mga bagay, para magtugma ang iyong individual na buhay sa buhay ng mundo, para gawin kang may kamalayan sa iyong ginagawa, para ipakita sa iyo ang kahinatnan ng iyong mga ginagawa, para gawing mas makatotohanan hanggat maaari ang iyong buhay, paghahanap ng mga batis ng kagalakan. Hindi mo tunay na bibitawan ang iyong sariling imahe at ang iyong hindi mapakaling kaisipan hanggang sa iyong maramdaman ng walang tanong o pagdududa ang isang malinaw na kagalakan sa iyong sarili. Gisingin ang bawat umaga nang may isang kanta sa iyong puso. Lumabas sa iyong nakakulong na kaisipan na ang iyong buhay ay binubuo ng mabuti at ng masamang pagpipilian na nagtatakda ng iyong tadhana, destiny, sa isang hindi makabagong kapalaran. Ang iyong buhay ay produkto ng iyong kamalayan. Your life is a product of your consciousness. Ang bawat buhay ay spiritual. Isa sa kakaiba ng modernong buhay ay ang mga tao ay marahas na hindi sumasang-ayon sa paniniwala ng relihiyon at pagkatapos ay humahantong sa katulad na buhay. Imposibleng hindi humantong sa spiritual na buhay. Ang sansinukob o ang universe ay isang salamin ng kamalayan. Ang mga nangyayari sa iyong buhay ay sumasalamin kung sino ka. Ang kamalayan ay kolektibo. Tayong lahat ay kumukuha nito mula sa isang pinagmulan. Ang mga tao sa iyong buhay ay sumasalamin sa mga aspeto ng iyong sarili. Ang kamalayan ay lumalago sa loob nito. Kung ano man ang iyong binibigyan pansin, ito ay lalawak. Ang kamalayan ay lumilika sa pamamagitan ng disenyo. Walang bagay sa iyong buhay ang hindi pinipili. Lahat ay may pagpipiliang desisyon. Ang iyong buhay ay puno ng mga palatandaan at mga simbolo. Ang mga pisikal na batas ay mahusay na gumagana ng may kakaunting pagsisikap. Sa anumang naibibigay na sandali, ang universe ay nagbibigay sa iyo ng posible at pinakamahusay na mga resulta. Ang batas ng kaunting pagsisikap, simpleng forma ay lumalago maging sa komplikadong mga forma. Ang iyong panloob na kamalayan ay palaging nagbabago. Your inner consciousness is always changing. Ang kaalaman ay kuha ng kuha sa mundo. Ang direksyon ng buhay ay mula sa pagiging dalawa sa pagiging isa. Ang ebolusyon ay nagbubuo ng kaligtasan ng buhay na katangian na ganap na tumutugma sa kapaligiran. Kung bubuksan mo ang iyong sarili sa puwersa ng ebolusyon, ito ay magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta. Ang kaguluhan ay naglilingkod na ebolusyon. Ang watak-watak na kaisipan ay hindi maaaring makakuha ng pagkakaisa. Ngunit kailangan mong gamitin ito upang makadaan. Maaaring hindi nakikitang levels ang bumabalot sa pisikal na mundo. Ikaw ay naninirahan sa maraming mga disenyo. Ang itsura ng pagiging nakakulong sa oras at lugar ay isang ilusyon. Ang kosmiko ay nagbibiro
na ang parehong mga batas ay patuloy na sasang-ayon sa iyong buhay kahit na hindi mo nakikita ang mga ito. Ang transformation at pagbabago ay dalawang magkaibang mga bagay. Ang susi sa tunay na transformasyon ay ang kalikasan. At ito ay hindi lumilipat pasulong ng paibaitang na pag-akbang. Ito ay nangangailangan ng kwantum na pagtalon sa lahat ng oras. At kapag ginawa niya ito, ang mga lumang sangkap ay hindi magsasama-sama. Habang nananatili pa rin ang dati mong pagkatao, maaari kang tumalon ng may kwantum na pagtalong sa iyong kamalayan. At ang tanda ng pagtalon na totoo ay ang ilang mga lumilitaw na katangi na hindi mo nararanasan sa nakaraan. Lumilitaw ang spiritual na mga katangian. Kaliwanagan ng kamalayan, kaliwanagan na nakakaramdam ng pagiging alerto at walang inaalala. Ang pagiging may katalinuhan, nakakaramdam ng mayroong katalinuhan, may tiwala sa sarili, hindi natitinag at mapagpakumbaba. Kagalang-galang ang buhay. Kapita-pitagan ng buhay, nakakaramdam na laging konektado at masiyahan. Kawalan ng karanasan. Ang walang karanasan ay nangangahulugan na nabubuhay na may pagkakaisa sa bawat pagkilos. Walang pagsalungat sa pagitan ng kung ano ang iyong ginagawa at kung ano ang ginagawa ng iba. Ang iyong mga ninanais ay hindi nagkakasalungatan sa kapakanan ng ibang tao. Kapag titingin ka sa iyong paligid, makikita mo ang salungatan sa mundo, ngunit hindi sa iyong mundo. Ikaw ay pinagmumulan ng kapayapaan. Nasa sa iyo ang pwersa na nagpapasuko sa salungatan sa iyong kapaligiran. Ang walang salungatan ay nakakaramdam ng kapayapaan, tahimikan, at ganap ng walang paglalaban-laban. Ang pagkawala ng takot, para maging walang takot, mararamdaman mo sa makatwid ang tulad ng iyong sarili, hindi nakadikit, ganoong bagay o prinsipyo. Buong buo, ang pagkabuo, nararamdaman ang pagiging matatag, walang hanggan, walang simula o katapusan, upang makita ang iyong sariling pag-iral. Ito ay protektado ng parehas na katalinuhan. Kailangan mong nakahanay mula sa mga ito. Pagkatapos, ang isang universal na batas ay magpapakita ang pagkabuo ay nananatiling pareho kahit na gaano pa ito nagbabago. Yan po ang aral na pinag-aralan ngayon natin at marami pong salamat sa inyong pagsubaybay muli at marami pa tayong i-share sa mga susunod na kabanata. Ito po si Brad Ness, pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.